If you read 1 Timothy 2 verse 5, dinhi nato makita nga walay laing mediator or tigpataliwala tali sa Dios o sa tao kundi si Ginoong Hesus lamang. Apan sa pag-abot ni Magellan, iya kining gidungagan. Iyang gitudlo sa mga katawhan nga dunay lain nga mediator ug mao kini si Maria nga inahan ni Ginoong Hesus. Ug kini siya nga theology wala na suportari dinhi sa Biblia. Mao na nga ang akong hangyo ra gyud sa tanan nga mga kahigalaan, ilabi na sa mga professionals nga mga Roman Catholics, we have to read our Bibles. Nganuman aron dili ta mailad mga higala, dili ta maskam sa mga theology sa ato ang mga kadagkuan. Mao nang mubasa kita kay nakasalalay dinhi ang ato ang kaluwasan. Ang tinuod nga mangingilad mao nang magbitbit og Biblia nga diin maghim-himo lang og kaugalingong pagsabot or sidayopon pagsabot kung unsa nakasulat og nalatid sa balaang kasulatan panalitan kinang Seventh-day Adventist gangkon-angkon nga sila tinuod pero dili man na or never gitudlo sa mga apostol nga naay Seventh-day Adventist. Kaya kanang Seventh-day Adventist manggod gitukod ra manggod ang mga Amerikano. So mo na hinungdan nga dili ko mo nga gabitbit og Biblia tinuod na sila. Kina sila gabitbit og Biblia pud tinuod tungod kay ang ilahang pundok gitukod man og mga Amerikano umiboto lang iadtong 1863. Manabisa pagkapilang ang kuno na nga sila nang giingon sa balang kasulatan o nakatuman sila sa gisulat sa balang kasulatan never gyud mahitabo nga mamahimo sa tinuod kay kabaluta sa kasaysayan nga ilahang pundok gitukod og mga kano. Number 2 point. Kanang giingon sa tong higala nga gitawag og pastoy nga si Kristo lang ang ating pataliwala tali sa Dios sa tao nga gi-quote niya ang 1 Timothy chapter 2 verse 5 wala may supak ang simbahang Katoliko ni ana. Pero naay qualification ang simbahang Katoliko. Nga naman, tungod kay na may pagtong simbang Katolika, kanang natural mediator o kining instrumental mediator. Kanang sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, refer na sa natural mediator. Nga naman, kasi Kristo na may makatambal. Tali sa lama o tali sa samad na diin gihimo sa tao, batok sa gitawag o sa Diyos. Mo na nga ang natural son, bitaw ang giingon sa St. John chapter 1, verse 18, bugtong anak nga Dios or sa Griego monogenes theos, buti pasabot same nature with God. Same nature sa gitawag og Dios nga ato ang gitawag og gituuhan. Nga naman tungod kay siya raman ang makahimo nga makapakang or tawag ining maka hulip or makapaayo sa samad nagihimo sa tao batok sa gitawag o sa Dios. So ang natural mediator gituuhan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao lamang ang ato ang Ginoong Jesucristo. Pero nakalimutan nga mga higala nga mga pastoy particularly nga ato ang gitagaan og reaction karon na naay gitawag og instrumental mediator. Isa man ang instrumental mediator, number 1 ang mahal na birhen. Nga naman kay wala man gipaparashoot si Jesus gikaglangit padung kalibutan ni buto lag kalit nga niingon nga ako ang Kristo. Gipaagi og tawag ining babae. O, for example, kining gitawag og mga apostol. Dili man si Kristo ang nangunay og tawag ining tudlo kay para maluwas ang tanang tao. Mabato ni ingon siya St. Luke chapter 10 verse 16, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako, nagsalikway ninyo, nagsalikway kanako, ug nagsalikway sa nagpadala kanako. So ang mga apostol, ang mahal nga Birhen Maria, mga instrumento sila aron mapahamtang ang pulong sa Dios. O pwede sila mapangayuan o gitawag og tabang kay ang giingon gani Kristo ang namati ninyo namati nako. So buti pasabot si bisan kinsa nga mo dawat sa mga apostol ug mga tabang concerning for example magpaampo ay dunggo na sa Ginoong Dios ka naman St. James chapter 5 verse 16 ang pagampo sa tao mga santos dako tawag ining kahimuan. How much more ang mahal nga Birhen Maria? So ang mahal nga Birhen Maria siya lang ang pinakataas. Nga naman kay sa tanang mga tao aning kalibutan na siya lang ang bugtong tao nga mihatag og unod og dugo niining moong Kristo nga manluluwas nga giluwas sa gitawag og tao. Mo na nga ang mahal nga Birhen Maria, ang titulo nga gihatag simbahang Katoliko, mediatrix of all graces. Wala gingon dito nga mediatrix between God and man. Wala, mediatrix of all graces. Nga naman kay di mo abot ang grasya aning kalibutan na ug wala ang mahal nga Birhen. Muna atong klarohon ha. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 buwan na gisupag sa Iglesia Katolika o gitubuhan na sa simbahang Katoliko as natural mediator. Kaya siya ramang yun, o wala magyulain. Pero in terms of instrumentality, in terms of instrumental mediation or instrumental mediator, ay mituog gihapon ta, ano man gitudlo man as balang kasulatan. Kaya kung di sila mutuan ng
instrumental mediator, ay na sila tuwan ng ilang pastoy. Ingon mo tuwa mo sila sa pastoy. Diretso na din sila tawag ining ampo-ampo sa ilahang Diyos nga giila. Anong moagi pa man sila sa ilang pastoy? Anong kinahanglan pa man sila pag-ampo sa ilang mga pastoy? Anong kinahanglan pa man sila maminaw sa ilang pastoy? Kung di sila mutuan ng instrumental mediator or mediation. So, diya pa lang palpak na. Yan kung sila ang mahimo, okay lang. Pag kita, dili. Diferensyado. The third one. Yung pa niya, pag-abot daw ni Fernando Magallanes sa Pilipinas, gidungagan daw ni Ferdinand Magellan ang teaching instead of si Christ lang daw ang mediator, na-appeal na daw ang mahal nga Birhen Maria. Kung siya pagtuon niyo mo sa ni Fernando de Magallanes Santo Papa, kay para makatudlo o tawag hindi maka-implement bagong tudlo, madi mo igitudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mo na problema aning atong mga amigo nga mga pastoy ba. Instead of mabasag history, ang ilahang ginatudlo, ilahang story. Magama-gama og istorya, magbutang-butang. Nya kada bang mga tigbutang-butang, di ra ba yung taon na malangit ang tigbutang-butang. Muna kumutuo mo ang pastoyan na delikado. Madangdang ng inyong kalag, maangin sa iyang pagka-imperno. Ikaduha nga tawag ini nga point concerning Fernando de Magallanes. Kung wala si Fernando de Magallanes sa Pilipinas, maglisod og anhi ang mga 70 Adventist sa Pilipinas. Nga naman, tungod ni Fernando de Magallanes, giplastar nila ang pagtuong Kristiyano. In Christian faith. Tungod ni Fernando de Magallanes ug katong sa pari ngayang kauban nga si Padre Pedro Valderrama, naplastar ang pagtuong Kristyanismo sa Pilipinas. Kung may Katoliko sa Pilipinas, kung wa gibit-bit ang Catholic faith sa mga Espanyol, particularly si Fernando de Magallanes sa Pilipinas, way mga Protestante karon dinhi, possible Muslim ni Pilipinas kay Muslim ang una ni abot dinhi mga around 1300. Mga pagano, maglisod sila gani. Maglisod sila mission ngano man kay talo man ni kamatayon ning maong mga migo nato nga mga sulpot. Ang simbang Katoliko di man na mahadlok og kamatayon, labi na og iyang itudlo ang pagtuo, magpakamatay na tungod sa pagtuo. So mo na nga dapat magpasalamat din atong mga higala nga mga sulpot. Inay nga ilang dauton si Ferdinand Magallanes, ilang dauton ang simbahang Katolika, dapat ilang pasalamatan kay kung dili tungod sa simbahang Katolika, dili tungod sa mga Katoliko, di sila kanig Pilipinas aron magwali mahitungod sa gitawag og pulong sa Ginoo kanang giilan nilang Kristo nga moinalatin sa balaang kasulatan. So mo na mga sir og mga mamo na dapat magpasalamat ning mga sulputa. Kung way Katoliko di mo makanhi diri. Kung way Katoliko wa may Biblia. The last one. Ingon pa niya nga magbasa gyud daw og tawag ining Biblia kay buod ni makaluwas nato. Ambot og asa kana nagsulat sa balaang kasulatan no? Na ang Biblia mo makaluwas nato. Ingon si Kristo lang ang pigpataliwala sa Dios sa tao. Nganong apilaman niyo libro? Pandami ning atong mga higala nga mga dili Katoliko bisan unsa nga lang ipangyawit. Diba? Ang tawagan ng Biblia basis. Pero ang manluluwas si Kristo, di ba? Mo man na ang ato ang pagtuo simbahan Katoliko. Ang Biblia instrumento basihan mahitungod sa pulong sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Pero dili man na mo ibitbiton nyo padulong sa Dios nga Biblia. Wa man giingon ang balaang kasulatan na kung magbasa ka Biblia maluwas ka. Wala wala gisulting balaang kasulatan. Ang giingon sa balaang kasulatan 1 Timothy chapter 2 verse 4 nga buot sa Dios ang tao nga maluwas ug masayod sa kamatuoran. Unya kanang pagkasayod sa kamatuoran na magtudlo ana. Romans chapter 10 verse 14 to 15 kanang ipadala. O kanang ipadala mo na ang mga tao gadiin na ay koneksyon ngadto sa mga apostol from the 1st century AD unya hangtod karon na existido na sila. Dili kay kanang gibuto lang sa Amerika ni adtong 1863 nga gitungkod lang mga Amerikano, gitungkod lang og tawag ini kano. So diha pa lang daan palpak lang ang teaching aning atong amigo nga pastoy sa gitawag og Seventh Day Adventist. Di ta basta-basta motuo. Kumo kay nagbitbit og Biblia, kumo ni sulti sa balaang kasulatan, ilagikot lang balaang kasulatan, tinuod na sila, wrong. Tanawan ninyong kasaysayan ana. Ug sigurado ko, gawas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kanang mo mga pundo ka, gipangtukod og tao, ug kabalo ko kasi nagpalayuan na, nagpalayuan na ang yawa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Santo de Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.